Dahil sa matinding hirap ng buhay sa Pilipinas, nagpa siya si Faye mamasukan bilang domestic helper sa ibang bansa. Sa edad na 25, nagawang makapag-abroad ng dalaga sa tulong ng kaibigan ng kanyang nanay. Hindi naman lubos akalain ni Faye na mamalasin sa magiging among babae. Selosa ito at mapanakit. Walang hiya kang babae ka? Inaakit mo ang mister ko? Gugutumin kita at ikukulong sa basement. Mama Asmin, hindi ko po inaakit ang asawa niyo. Halos balot na nga po ako. Huwag niyo naman po akong ikulong doon. Nakakatakot at napakabaho po roon. Wala akong pakialam. Basta doon ka. Ayoko nakikita kang pakalat-kalat sa bahay na to. Huwag po. Parang awa niyo na. Gusto ko lang naman pong makapagtrabaho ng maayos. Wala po akong ibang gustong gawin kundi makatulong sa mga magulang ko sa Pilipinas. Hindi na pinakinggan pa ng among babae si Faye. Hindi na pinakinggan pa ng among babae ni Faye ang kanyang paliwanag at sapilitan siyang kinaladkad patungo sa basement. Malaki itong babae, kaya naman walang nagawa ang pitit at magandang si Faye. Labis ang inggit ng ginang sa kanya dahil fresh at dalaga pa ito. Hindi naman magawang angkinin ni Raha na asawa ni Jasmine si Faye dahil mahigpit ang babae. Parang awa niyo na. Ayoko rito. Natatakot ako. Diyan ka lang. Hindi ka kakain hanggat hindi ka magtatanda. Huwag mong hintaying sampalin kita at sirain ko ang mukhang mayroon ka. Huwag po. Walang nagawa si Faye kundi umiyak. Tuluyan ng sinara ng ginang ang pintuan ng basement at naiwan roon ang kawawang dalaga. Lumipas ang mga araw na hindi ito dinadalahan ng pagkain o inumin. Pakiramdam ni Faye ay malapit na niyang makita si kamatayan. Isang araw, nagkaroon ng roving ang mga pulis at nalaman ni Wesley ang lihim ni Jasmine. Good morning, ma'am. May nakapagsabi sa amin na ilang araw nang wala ang DH na Pilipina sa inyong bahay. Totoo po ba? Tanong ni Wesley. Oo, Sergeant. Baka po nakipagtanan sa kalahi namin. Basta na nga lang po itong umalis nang walang paalam. Lumikot ang mata ni Jasmine at tila nabalisa ito. Namutla ang matabang ginang, kaya naman naghinala si Wesley sa kinikilos nito. I request to enter your house, ma'am, for security purpose and private investigation. Sir, pinagdududahan niyo ba ako? Wala rito ang babaeng iyon. Baka sumama sa lalaki niya. Unang kita ko pa lang sa kanya, halatang walang dulot na maganda at puro kakatihan lang ang alam. Let me in. Kinakabahang pumayag ang babae at hinayaan itong maghanap kasama ng dalawa pang kasamahang pulis. Isang sekretong basement ang natagpuan ni Wesley nang makarating sa dulong bahagi ng mansyon. Sinasabi ko na nga ba, hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabagong ibang Arabo. Sobrang baho. May tao ba riyan? Tulungan niyo po ako. Parang awa niyo na. Sigaw ni Faye. May tao. Sinipa ni Wesley ang nakalak na pintuan at nasira ang inaagnas na lock noon. Bumungad sa kanya ang madungis na itsura ni Faye. Naawa ang binata sa dalaga at agad itong tinulungan. Nilabas ni Wesley ang biktima sa mansyon at hinarap ang matabang ginang. You will accept the case regarding this matter. Hindi ka makakalusot, Mrs. Waya. Hindi makatarungan ang ginawa niyo sa DH na kinuha niyo. Hindi! Puwisit kang babae ka! Kasalanan mo to! Sabi ni Mrs. Jasmine. Mrs. Waya, wala po akong ginagawang masama. Trabaho lang ang gusto ko. Galit na nanlisik ang mata ni Jasmine kay Faye at Wesley bago iposas sakay-sakay sa police car. Umalis iyon roon at naiwan sina Wesley at Faye. Hindi naman mapigilang humanga ng dalaga sa kanyang tagapagligtas.
Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Buti, natagpuan mo yung basement. Welcome. It's my job. Kailangan ko talagang maging mausisa para sa kaligtasan ng mga katulad mo. Ngayong ligtas ka na, you can go home. Hindi mo na kailangan magtiis dito. You will be compensated. Hindi ko hahayaan na umuwi kang luhaan. Thank you, Sir Wesley. Tatanawin kong utang na loob ang tulong na ito. Kung nagkataong hindi ka dumating, baka hindi na ako magtagal sa mundo. Ngumiti lang ang guwapong pulis. Mas lalo namang kinilig si Faye sa kagwapuhan nito. Kalaunan, pinakain muna ni Wesley ang dalaga at pinagligo ito bago ito hinatid sa airport. Si Wesley at ang kanyang team ang nag-asikaso ng lahat. Makalipas ang 1 taon. Darn! Ngayon ba talaga naubos ang mga kasamahan ko? Hindi ko akalain na they are already prepared. Ngayong nagsiscout pa lang kami. We're doomed. Hindi mapigilang mapamura ni Wesley sa sobrang inis. Sumakay ito sa cargo ship na nagdadala ng mga goods from other countries sa Pilipinas. Napadpad si Wesley sa isang isla sa Palawan at hindi nito akalain na muli silang magkikita ng babaeng tinulungan niya. Sir Wesley? Ikaw ba yan? Oh my, duguan ka! May tama ka ng bala sa tagiliran mo at balikat. Yeah, nakorner ako ng Italian syndicate na nakapasok rito sa Pilipinas. We're doing a scouting since we found out their secret interaction with the Chinese people regarding illegal firearms and goods. Oh, kaya pala. Tara, kailangan yung magamot sa lalong madaling panahon. Baka ma-infection bang sugat nyo? Mahirap na. Thank you. Pasensya ka na. No worries. Minsan nyo nang niligtas ang buhay ko. Panahon para ako naman ang bumawi. Well, about sa shinare ko sa'yo, can you keep it a secret? Sinabi ko lang yun sa'yo since I know how grateful Filipino people is. Alam kong di mo ko ilalaglag. Opo, sir. Makakaasa kayo. Sa ngayon, kailangan niyo po munang magpagaling. Welcome po kayo sa aming bahay. Huwag po kayong mag-alala. Mababait sila nanay at tatay. Hindi ka nila pababayaan. Maraming salamat. Hindi ko akalaing muli tayong magkikita. At ikaw pa ang makakatulong sa akin. Maybe it's fate. Tumawa si Wesley at para namang kiniliti si Faye sa gwapo nitong boses. Dinala ng dalaga ang binata sa kanilang munting bahay. Nagulat naman ang kanyang nanay at tatay dahil sugatan ang kasama ng anak. Anak, sino yung kasama mo? Ano nangyari? Bakit sugatan? Tanong ng tatay ni Faye. Si Sir Wesley, tay. Nagkaroon lang po ng aberya sa sinasakyang cargo ship. Ganun ba? Gamutin mo na agad, anak. Kawawa naman. Salamat po sa pagtanggap. Oho, tara, doon tayo sa sala. Ay, sa kwarto ko na lang pala para makahiga ka. Okay lang ba sa'yo? Saka sa parents mo, hindi ba nakakaya since I'm a guy? Walang nakakaya roon, Sir Wesley. You're a patient. Mas mahalagang komportable ka. Kaya tara na, bilis. Okay. Do you know how? It's okay if hindi mo kaya. Kaya ko. Huwag kang mag-alala. Ginamot ni Faye ang sugat ni Wesley matapos iyong linisan. Pinakain muna ito ng dalaga at pinainom ng gamot bago pagpahingain. Natulog naman si Wesley roon matapos gamutin ni Faye. Lumabas naman ang dalaga para kausapin ang kanyang mga magulang. Si Sir Wesley ay pulis. Siyang tumulong sa akin noong nasa ibang bansa po ako. I am doing this to return the favor. Wala po kayong dapat ipag-alala. Siguraduhin mo lang, anak. Baka mamaya, boyfriend mo pala yung lalaking yun. Si tatay naman Hindi ho. Di ba nakwento ko sa inyo yung nangyari noong nag-abroad ako? Oo na, anak.
Napailing na lang si Faye at natawa dahil mukhang napilitan lang maniwala ang kanyang tatay Rene. Lumipas ang 1 linggo at unti-unti nang nagaling ang sugat na natamo ni Wesley. Thank you, Faye. Unti-unti nang nagaling ang sugat ko. Wala iyon. Siya nga pala. Gusto mo bang sumama? Papalaot si tatay Rene mamaya. Sasama ako. Kung kasama ka, sige, sama ako. Sumama ka lang para naman malibang. Hindi ka pwedeng maghila ng lambat ha. Ayos naman na ang sugat ko. Hindi na ito bubuka. Huwag matigas ang ulo mo. Baka lalo lang yan lumaki o magdugo. Sige na nga, sabi mo eh. Wala nang nagawa ang binata kundi sumunod sa bilin ng dalaga. Kalaunan ay pumalaot na sila. Biglang umalon ng malakas kaya muntikan nang mahulog si Faye. Mabuti na lang at nahawakan ni Wesley ang kamay nito. Napasubsob ang mukha ng dalaga sa matipunong dibdib ng pulis. Labis ang kaba at kilig na nararamdaman ni Faye ng mga oras na iyon. Ayos ka lang ba? Sobrang delikado ng trabaho ng tatay mo, Faye. Kaya ka ba nagpasyang mangibang bansa noon? Oo, salamat. Kaya nga rin hindi ko hinahayaan ng tatay kong pumalaot mag-isa. Dahil baka mapano ito. Matanda na si tatay Rene kaya hindi ko maalis sa akin ng mabahala at mag-alala. Salamat anak. Ayos lang naman ako kung tutuusin. Sa ulado ko ng alon at panahon sa dagat, sa tagal ko ng mangingisda. Seryosong sabi ni tatay Rene. Kung pwede nga lang na ako na lang ang gumawa ng trabaho nila nanay at tatay. Kaya hindi rin ako natigil sa pagdiskarte. Kahit nasa bahay lang. Ayokong maging pabigat sa kanila. Kaya ba madalas ka rin maglako ng balot, Penoy? Pagaling na ako, Faye. Sasama ako sa'yo para safe ka. Madalas kang ginagabi eh. Mabahay ka pa naman. Ayos lang naman ako. Wala naman akong na-encounter na masamang loob. Hihintayin mo pa bang may ma-encounter ka, Faye? At Mang Rene, pwede ba ako magstay muna rito kahit 1 taon lang? I want to rest at umiwas muna sa trabaho ko. Tutulong ako sa inyo at magtatrabaho para hindi ako maging pabigat. Sigurado ka bang dito ka muna? Walang problema, iho. Alam naman naming mabuti kang tao. Papayag ako. Ako ang bahala kay Danica. Sasabihin ko na lang pag uwi natin. Marami pong salamat. Lalo na sa pagtanggap, saka sa pagpayag. Hindi po talaga ako magiging pabigat. Grabe ka naman sa hindi magiging pabigat. Ayos lang naman sa amin. Siyempre, nakakahiya. Tay! Ang daming huli ngayon na. Grabe. Tiba-tiba yata tayo ngayon sa mga isda. Oo nga anak. Nagbunga ang paghihirap ko. Sagot naman ng matanda sa natutuwang boses. Nagtagal sila ng ilang oras roon bago nagpasyang umuwi na. Inalalayan naman ni Wesley si Faye kaya lihim namang napangiti ang dalaga. Sobrang gentleman kasi nito. Sasama ka ba talaga sa pagtitinda ko ng balot sa Penoy? Oo. Ayos na ba lahat ng kailangan mong dalhin? Oo, ayos na. Ako na magdadala para hindi ka mabigatan. Hindi na. Kaya ko na to. Isa pa, may sugat ka pa. Ayos lang naman sa akin, Faye. Malayong lalakarin mo kaya alam kong hindi biro ang magbitbit ng mabigat. Sasamahan naman kita. Huwag kang mabahala. Basic lang sa akin ang magdala ng ganyan. Talaga? Sige na nga. Iaabot na sana ni Faye ang dala nang bigla na lang itong matisod sa bato. Tumilapon ang katawan ni Faye kay Wesley at nagtama ang kanilang labi. Nanlaki ang mata ng dalaga nang ma-realize na magkadikit na ang labi nila ni Wesley. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib sa sobrang kilig, hiya at kaba. Wesley, hindi ko sinasadya. Sorry. Hayaan mo na yun. Aksidente lang naman na nangyari. Thank you.
nakakahiya naman sa'yo. Pero salamat talaga dahil hindi mo ko hinayaang masubsob sa buhangin. Siya nga pala, ayos lang ba kung maglakad ka na agad ng malayo? Tuyo na ba ang sugat mo? Oo, tuyo na. Salamat sa halamang gamot ni Mang Rene. Nawala na yung kirot at natuyo na agad. Oo naman. Basta tuloy mo lang rin ang paglalanggas ng dahon ng bayabas para mawala na talaga ng tuluyan. Thank you. Tara na. Si Wesley ang nagbitbit ng mga paninda ni Faye habang ang dalaga ang tagasigaw. Maraming bumili ng tinda nitong balot at penoy dahil si Wesley ang kasama. Namangha ang mga babae sa isla sa kagwapuhang taglay ng half Pinoy na pulis. Hindi naman mapigilang kiligin ni Faye dahil madalas silang mapagkamalang mag-asawa o magkasintahan. Bagay pala tayo eh. Huwag ka nga. Tao tayo, hindi tayo bagay. Bagay tayo. Sabi nila eh. Ewan ko sa'yo. Nangaasar ka yata eh. Hindi oh. Maganda ka naman, Faye. Sobrang natural ng gandang taglay mo. Hindi nakakasawa. Huwag mo nga akong bulahin. Gusto mo bang mag-ihaw? Ayun oh, may tinda sila Aling Isay. Masarap bang street foods yun? Healthy? Oo naman. Hindi ka ba nakakatikim ng inihaw na dugo at isaw? Hindi ba? Not sure kung healthy yun. Kaya hindi ako sumubok. Nako, kapag hindi ka sumubok, may iwan ka. Marami nang nasarapan doon. Isa ka na doon? Oo naman. Kaya tara na. Hinawakan ni Faye ang kamay ni Wesley at hinila ang binata sa ihawan. Umorder ng marami ang dalaga at noong una ay parang nandidiri pa si Wesley. Pero nang subuan ng dalaga, matapos isawsaw sa suka na may sibuyas, sili, pipino at kalamansi, nagbago ang taste nito at nasarapan. Masarap nga. Sausawan pa lang tapos marinated yung ihaw nila. Hindi naman lasang ewan ng dugo at isaw. Sabi sa'yo eh, lalo na ang barbecue nila. Lasang mang inasal. Roasted chicken ng Mang Inasal is the best. At tama ka. Hindi nalalayo ang lasa nitong pork barbecue. I like it. Sabi ko naman sa'yo, magugustuhan mo. Ibenta na lang natin tong vintage watch ko. This is expensive. Para may panggastos tayo. Uy, nakatikim ka lang ng ihaw, gusto mo nang ibenta yung relo mo? Sayang naman kung ibebenta mo. Mas sayang ang pera mo. Kung mauubos lang dahil kakalibre mo sa akin. Ayaw man, ako dapat ang nanilibre sa'yo. You are a hardworking woman. Pero hindi ibig sabihin noon na iasa ko sa'yo ang lahat. Remember, wala ako dito. Kung hindi mo ako niligtas noon, you are my benefactor. Kahit na, bukas, ibebenta ko ito sa pawn shop. Nakakapanghinayang naman? Hindi oh. Basta para sa'yo. Walang nakakapanghinayang. Sayang lang wala akong dalang ATM. On duty kasi. Kaya more on firearms ang dala ko. May nakontak ka na bang kasamahan mo? I didn't. Saka na. I will take a leave to rest. Mahirap rin kalaban ng Italian syndicate na iyon. Ayokong sumugal. Baka mapahamak pati kayo. Hindi naman nila ako nakilala. Kaya lang, all of my team members are dead. Na-corner kami. Grabe. Buwis buhay pala talaga? Oo. Kailangan kasi silang mapuksa para mabawasan ang problema ng bansa. Nakasalalay sa amin ang kapakanan ng mga tao at kabataan. Kaya kahit na mahirap, we still do our job. Gusto ko lang magpahinga para in case na ipadala ako sa mission. If ever na mamatay ako, ayos lang. Nasulit ko na. Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Mabubuhay ka ng matagal. Ikaw pa ba? Sobrang galing mong pulis at mabait pa. Sigurado ako na marami ka nang nailigtas bago ako. Thank you sa papuri. Yes, marami na. Matapos mag-food trip at magbayad, nagpa siya ng umuwi sina Faye at Wesley. Tulog na ang kanyang mga magulang. Kinabukasan,
Mag-isa munang nagtinda ng balot at penoy si Faye dahil ayaw nitong gisingin si Wesley. Kaya lang, nang pauwi na si Faye, may mga lalaking nangharang dito. Huwag kayong lalapit! Huwag ako! Please! Ayoko masira ang aking katawan at kinabukasan! Sobrang takot na takot si Faye ng gabing iyon, lalo na nang magsimulang sirain ng mga ito ang kanyang dalang gamit. Nakaiwas ang dalaga na mahablot ang kanyang damit. Kaya lang, nahila ng isa ang buhok ni Faye at sinuntok ito sa tiyan. Halos magsuka ng dugo si Faye roon. Sa ganoong estado ito naabutan ni Wesley. Galit na nakipaglaban si Wesley sa mga lalaki at napatumba ang mga ito. Faye, ayos ka lang ba? Wesley, ang sakit ng tiyan ko. Mabuti na lang at dumating ka. Tara, ihatid na muna kita sa bahay at isusurrender ko sila sa police station dito sa isla. Sige, thank you. Kinarga ni Wesley si Faye na parang bagong kasal. Napawi ang sakit na nararamdaman ng dalaga dahil sa kilig na nararamdaman. Namula ang mukha ni Faye at nang makarating sila sa bahay nila, sumalubong ang kanyang mga magulang. Nag-alala ang mga ito nang makita ang itsura ng anak. Anak, anong nangyari sa'yo? Tanong ng kanyang ama. Munti ka na po akong magalaw ng 3 lalaki. Mabuti na lang at dumating si Wesley. Sinasabi ko na nga ba, hindi talaga ako pabor sa paglalako mo ng balot at penoy. Mahirap maggala sa gabi, mag-isa, lalo at babae ka pa. Tigilan mo na yan, anak. Kaya naman nating mabuhay kahit sa pangingisda lang. Nag-aalalang sabi ng tatay niya. Tumango naman si Faye. Makinig ka kay Mang Rene, Faye. Mas maiging mag-ingat kaysa naman mapahamak ka. Ilang beses ka nang napapahamak. Dapat magtanda ka na ngayon. Oo na. Hindi na talaga ako uulit. Ako na lang ang magtitinda ng mga balot at penoy mo para hindi masayang. I can do it. Since isinama mo naman na ako. Hindi ba nakakahiya? Mahiya ka pa ba sa akin? Ako ang dapat na mahiya sa inyo. Sige na nga. Bibigyan na lang kita. Hindi na. Ilibre mo na lang ako ng isaw minsan. Okay na ako. I have my own money. Nabenta ko ng relo ko. Siya nga po pala, Mang Rene. Ito po ang 5,000 pesos. Pangdagdag niyo po sa panggastos. Sa sunod po ako ulit mag-aabot. Naku, huwag ka na mag-abala. Ayos lang naman. Nahihiyang pagtanggi ng matanda. Pero nilagay iyon ni Wesley sa kamay ni Aling Danica. Kaya wala na silang nagawa pa. Napangiti na lang sila roon. Saka lumabas si Wesley at hinatid sa presinto ang 3 lalaking nagtangka kay Faye. Kinabukasan, kain na! Nagluto ako ng sinigang na hipon at fried chicken. Sana magustuhan mo. Wow! Itsura pa lang. Alam nang masarap Siyempre, mamayang tanghali na ang tahong at alimasag. Sa gabi ang kinilaw na dilis at inihaw na bangus. Grabe, natatakam na ako kaagad. Baka naman wala na kayong ibenta niya, no? Pinakain mo na lahat sa akin. Hindi Ngayon lang naman. Sobrang grateful lang talaga ako dahil tinulungan mo ako. Kung hindi dahil sa'yo, baka napahamak na ako ng tuluyan. Ilang beses mo na rin akong niligtas. Kung tutuusin, kulang pa nga ito Kung isang loob kong ginawa yon, huwag mo nang iniisip yun lagi. Tara, sabayan mo akong kumain. Sige, kainan na Masaya silang kumain at nagkwentuhan. Hindi maikakailang napapasaya ng dalaga ang binata. Kinagabihan naman, ginawa na ni Wesley ang trabaho na maglako ng balot at penoy. Gabi-gabi na itong nagtitinda noon. At sobrang thankful naman ni Faye sa binata. Sasama ka ba ulit ngayon? Ang aga mo Oo, sasama ako. Magaling na ako. Matutulungan ko na si Mang Rene. Nakakaawa rin kasi ang tatay mo kapag nagtataas ng lambat. Kaya nga, siya, tara na.
Tara, huwag kang masyadong tumayo mamaya. Baka mapahamak ka na naman. Salamat sa paalala. Sobrang payapa ng tubig noong una. Kaya lang, biglang lumakas ang alon at muntika na naman silang mahulog. Kakatapos lang manghuli ni Tatay Rene at Wesley gamit ang lambat. Mabuti na lang at nahawakan ni Wesley si Faye at yumakap naman ang dalaga sa binata. Labis ang tuwa at kilig na nararamdaman ni Faye roon. Kahit na nasa gitna sila ng naglalakihang alon bago umuwi. Sobrang grateful talaga ako sa'yo. Munti ka na naman ako kanina. Buti na lang, niyakap mo ako. Kaya nga, hindi ka talaga pwedeng pabayaan. Lapitin ka ng disgrasya. Buti na lang at hindi nagalit ang tatay mo. Kaya nga, naintindihan naman siguro ni tatay ang sitwasyon. Hindi pala pwede na kayo lang ang nagpapalaot. Baka mamaya, hindi nyo kayanin. Mahirap na. Sanay naman na ako. Kaibahan lang, mabagsik ang dagat ngayon. Kaya nga, mahirap na rin talagang makipagsapalaran. Magtindahan na lang kayo. Ako nang mamumuhunan. Napansin kong walang grocery rito. Ala ka, nakakahiya naman. Ayos lang naman. Mas ayos yun kaysa naman mapahamak kayo sa dagat. Kahit na, nakakahiya na masyado sa'yo. Bakit ka mahihiya? Ako nga, hindi na nahihiya. Hinawakan ni Wesley ang kamay ni Faye at naglapag ng 30,000 pesos roon. Nakaramdam naman ng hiya ang dalaga sa lalaki. Pero nang makita ang nanay at tatay na nahihirapan, pumayag na rin si Faye. Promise, babayaran kita bago matapos ang isang taon mo na pagsistay rito. Saka mo na ako bayaran kapag nakita na tayo ulit. Hindi pwede. Hindi ako makakatulog kapag may utang. Kung malaki ang pangangailangan ko, kagaya nyo, kukunin ko agad. Pero hindi pa naman. You need it. Kaya hayaan mo na muna. Ikaw talaga. Gusto mo yatang habang buhay kitang hindi makalimutan? Exactly. Always remember me. Ngumiti si Wesley kaya biglang namula ang mukha ni Faye sa kilig. Naligo na lang sila sa dagat nang humupa ang malakas na alon. Naghabulan sa buhanginan na parang mga bata at nagtawanan habang nagawa ng kung ano-ano sa buhangin. Ngayon lang ako sumaya ulit ng ganito. Thank you. Hindi mo lang kami natulungan. Napasaya mo rin ako. You did the same, Faye. Kaya naman, masaya ako. Sobrang thankful ko rin na nakilala ka. Ang daming nagbago. Noon puro lang ako trabaho. Ikaw rin ang dahilan kaya ako nandito. Ine-enjoy yung panahon at oras. Tama rin naman yung ginawa mo. Minsan, maglaan ka rin naman ng oras para sa sarili mo. Para makahinga ka ng maayos, hindi puro trabaho. Kasi kapag puro ka lang work, hindi ka mag-e-enjoy sa buhay mo. Kaya nga, parang nga lang ewan ang pakiramdam ko. Nakafocus ako sa trabaho, palagi. Kaya yung pakiramdam ko, abnormal. Hindi ako masaya. Parang nabubuhay lang ako para mag-work. Wala naman akong pamilyang binubuhay, kundi sarili ko lang. See? Wala ka naman palang ibang bubuhayin kundi ang sarili mo. So, chill ka lang. Huwag masyadong overwork. Kaya nga, may kaya naman kami. Duda ko riyan. Sigurado ako na mayaman ka. Hindi ako. Daddy ko. Saka halos pulis ang clan member namin. Kaya pala? Basta, be happy. Huwag mong kalimutang mamuhay ng normal at magpakasaya. Oo naman. Salamat sa pagpapaalala. Kinabukasan, sinama ni Faye si Wesley sa pamilihan. Nagsimula na kasi silang mamili ng mga paninda. Ginamit nila ang maliit na kubo nila Faye para gawing mini grocery. Grabe, tuwang-tuwa si nanay at tatay. Thank you talaga. Huwag kang masyadong magpasalamat ng magpasalamat. Ayos na yon. You deserve it. Ikaw talaga. Oo na.
Basta may pagmamahal sa magulang, palaging inuulan ng blessings. Hindi rin ako magsasawang tumulong dahil napakabuti mo. Wag, baka mamaya sabihin ng iba, abusado kami or asa na. Bakit ka makikinig sa sasabihin ng iba? Do your best para makaahon ng pamilya mo sa kahirapan. Kung sana lang sobrang yaman ko kagaya nila Bill Gates. Baka nasa tao talaga ang pera ko, hindi nasa bulsa. Napakabait mo nga eh. Sana lahat ganyan. Para may mga matulungang kagaya namin. May mas malala pa sa amin na nangangailangan talaga. Kaya nga lang walang nagmamagandang loob talaga eh. Sa panahon ngayon, kapag wala silang nabala, di sila tutulong. Sabagay, pero may mga katulad ko pa rin naman, yung genuine kong tumulong. Kaya nga, thank you so much. Nagsimula ang pagbabago ng buhay nila nang tulungan sila ni Wesley. Habang tumatagal din, napapalapit ang dalawa sa isa't isa. Natulong si Wesley magtinda at mamili. Nagkakamabutihan na rin sila ng dalaga. Faye, bakit pala hanggang ngayon wala ka pa ring boyfriend? Kasi nagpo-focus ako kung paano mapapaayos ang buhay namin ng mga magulang ko. Kaya wala akong time mag-love life. Idagdag na rin na walang naglalakas loob. Wala. Paano yun nangyari? Ang ganda mo tapos masipag pa. Nasa iyo na nga lahat ng magandang katangian ng isang babae. Hindi naman porket nasa akin na lahat, magugustuhan ako. Yung iba nga hindi perfect eh, pero may one true love. Paano kung isang araw may lalaki magtapat sa'yo? Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Kung trip lang naman niya, bahala siya sa buhay niya. Ayoko kasi ng boyfriend-girlfriend na klase lang ng relasyon. Gusto ko yung pang-asawa na ang turingan at talagang doon ang punta. You mean, siya na ang una't huli mo? Oo, posible naman yon. Kaya nga dapat hindi na kami maglaro. Seryosohan na talaga. Mahirap kasing magpapalit-palit eh. Yun bang magsisimula ka na naman sa umpisa? Saka ayoko ng love life na magulo. Gusto ko consistent na. Kahit sino naman, ayaw ng love life na komplikado. Kaya naintindihan ko ang point mo. Mas maganda yung klase ng relasyon na kahit hindi perpekto, basta kontento. Yun bang walang third party o sawa ang magaganap? Mahirap kasi yun. Hindi ko gusto yung niloloko ko eh. Dahil kahit hindi ko pa nararanasang magmahal, alam kong sobrang masaktan. Kaya nga ang pipiliin mo ay yung taong hindi ka sasaktan. Napipili kaya yun? Hindi naman kontrolado ang sitwasyon. Pero sana nga, sikapin ito na huwag akong masaktan. Dahil kapag nasasaktan ako, nadadala ako eh. Lahat ng tao, kapag nasaktan, nadadala at hindi na naulit. Kasi nga, ayaw na nilang masaktan na naman. Kaya nga eh, ikaw ba? May girlfriend ka na no? Wala. Masyado ako nag-focus sa goal ko. Sa pamilya namin, walang petics. Kailangan pagalingan sa achievement. Although mali iyon, dahil may pressure na nagaganap. Lalo pa, at hindi lahat ay inborn na matalino at magaling. Hirap din naman ng ganun. Hindi ikaw ang masusunod sa gusto mong mangyari. Dapat kasi ron, malaya kang sundin ang gusto mo. Hindi mo kailangan makinig sa utos ng iba. Nakalakayan na namin, kumbaga sa batas, dictatorship. Gusto ko na ngang mawala ang ganoon. Para naman, yung ibang gusto mamuhay ng normal, maging malaya, at hindi makriticize. Oo nga, wala ba namang kalayaan? Di lang yun, masyadong pressure. Kapag hindi ka achiever, ikukumpara ka sa iba. Ikukumpara ka sa iba mong pinsan na magaling at may accomplishment na. Ikaw na wala, hindi ka masyadong pagtutuunan ng pansin. Grabe naman pala yung ganon. Nagulat si Faye nang dahan-dahang lumapit si Wesley at hinawakan siya sa kamay. Kumabog naman ng malakas ang puso ng dalaga sa ginagawang iyon ni Wesley.
Wesley? Ano bang ginagawa mo? Isinasayaw ka. Sayang kasi ang tugtog nung may Valentine. Ayaw mo? Hindi naman. Nakakagulat lang kasi. Akala ko ayaw mo. Hindi ah. Napangiti na lang silang dalawa habang tinatapos ang kanta. Ramdam ni Wesley ang pagkagusto rito. Kaya naman, inaantay niyang dumating ang araw na maamin dito sa dalaga. Isang gabi, inabutan ng malakas na ulan si Faye sa labas. Kaya naman, napilitan itong umuwing basang-basa. Namumula ang muka at leeg, senyales na nilalagnat ito. Bakit ka nagpaulan? Sana tinext mo ako para naman nasundo kita. Hindi ko naman dala ang phone ko. Nagmamadali kasi akong magsimba. Simula na ng simbang gabi kaya talagang aligaga ako. Sana sinama mo ako. Alam kong nagpapahinga ka kasi dahil lagi ka nang kasama ni tatay kaya naunawaan kong pagod ka. Ikaw talaga. Ayos lang naman sa akin, nagisingin mo ako. Bakit namumula ang mukha at leg mo? Wala lang ito. Sumingaw lang ang siguro yung init sa katawan ko kaya nagkaganoon. Teka. Lumapit si Wesley kay Faye at hinawakan ang noo ng dalaga, saka ang leeg nito. Napagtanto ni Wesley na inaapoy ng lagnat si Faye, kaya naman agad nitong binuhat ang babae at dinala sa kanyang sariling silid. Namula naman ang mukha ni Faye sa sobrang kilig. Ay, ayan. Paulan ka ng paulan. Inaapoy ka na tuloy ng lagnat ngayon. Hindi biro magkasakit ah. Ayos lang naman. Kaya ko pa naman eh. Saka sanay na ako magkasakit. Noon mas malala pa nga. Hindi porket sanay ka na. Hahayaan mo na lang. Hindi ganun, Faye. Hintayin mo ako. Ikukuha kita ng maligamgam na tubig. Alagaan mo ako? Oo naman. Alangang hahayaan kitang inaapoy ng lagnat. Basta sa susunod, huwag ka nang lalabas na walang payong at phone. Tandaan mo, sobrang delikado na ng panahon ngayon kumpara noon. Oo na nga. Naneniremon ka na naman eh. Para naman akong bata niyan. Ayoko lang mapahamak ka. Mahirap na. Nakaalis na ba sila nanay at tatay? Oo. Magdaraanan pa raw silang goods sa palengke. Bukas ng madaling araw. Kaasar talaga. Ang layo ng bilihan rito ng paninda. Bakit kasi ayaw niyong manirahan sa syudad? Hindi naman sa ayaw. Mahirap rin namang mamuhay roon. Ayaw na kasi nila nanay at tatay umalis sa isla. Dahil matanda na raw sila. You mean, gusto nilang mamuhay ng tahimik. Malayo sa komplikadong pamumuhay sa syudad. Kaya nga ang hirap eh. Hindi ko rin naman sila maiwanan dahil matanda na sila. Baka mapahamak sila o magkasakit. Walang mag-aalaga sa kanila. Paano naman ang sarili mong buhay? Hanggang dito ka na lang ba? Hindi ah. Kapag may opportunity para sa akin, igagrab ko yun syempre. Akala ko tama na yan. Don't limit yourself. Mahirap maging mahirap, kaya dapat magsikap. Para may makain. Kasi kung tutunganga ka lang, tapos gusto mo easy money, walang tatagal ng ganon. Laging mabilis mawala. Tama ka. Ako nang magsusubo sa sarili ko ng soup. Kaya ko naman. Hindi. Kailangan mo makakain ng maayos. Nanginginig ang kamay mo. Sinubuan ni Wesley si Faye at hindi naman makaila ng dalaga na nahulog na talaga ang loob niya kay Wesley, lalo na sa mga sweet gestures nito. Nagkwentuhan pa sila roon bago nakatulog si Faye dahil sa gamot na nainom. You always make me worried. Parang ayoko na tuloy hayaan kang mag-isa. Seryosong sabi ni Wesley sa natutulog na si Faye at hinalikan ito sa labi. Naalimpungatan naman si Faye sa halik nito. At pareho silang namula. Agad na nag-iwas ang binata sa hiya. Samantala, dumating ang kaarawan ni Tatay Rene. Kaya naman, naging ambala sila roon para ipaghanda ito. Nay, Tay,
Nagyakag po ba kayo ng bisita? Happy birthday! Hindi anak, yung mga kamag-anak lang ni nanay mo dahil hindi naman ako taga rito. Salamat anak. Ganun ba, Tay? Ayos na rin yun para naman may kumain ng handa mong napakarami. Hindi ka naman po pala nagyakag. Kalooka. Siyempre, para sana hindi na tayo magpagod. Ganoon rin naman, lilipas rin. Hindi, Tay. Walang nakakapagod kapag para sa taong mahalaga sa'yo. Kaya hindi po ako mapapagod. Salamat anak. Yumakap ang matanda sa anak na babae. Napangiti na lang si Wesley habang pinagmamasdan ang mag-ama. Sinelebrate nila ang kaarawan ni Tatay Rene at pagkatapos noon ay nagpasya silang uminom ng alak na dalawa nila Wesley at Faye. Nainom ka ba ng mumurahing alak? Oo naman, the best naman tong gin. Mapapuro man na may kalamansi o syembot. Wow, updated ah. Sige na, tara na. Mag-inom para naman makatulog na rin tayo. Yabang, mamaya malasing ko. Hindi naman siguro masyado. Alak lang yan. Sus. Gusto mo bang uminom o ano? Siyempre gusto. Ang sarap kayo ng alak tapos kasama pa kita. Naks naman, mga banat mo ah. Banatan kaya kita. Walang ganyanan. Banatan kita ng pagmamahal. Pwede pa. Lol, tigilan mo nga ako. Nag-inom silang dalawa sa may cottage at habang tumatagal, tinatamaan na sila ng alak. Faye, alam mo ba na sobra akong attracted sa'yo. Tipong lahat ng kilos mo, nakaantabay ako. Not a stalker ah. Sadyang nakakit lang sa ganda mo. Nagagandahan ka sa akin? Thank you. May mga ganoon naman talagang tao. Alam mo bang gusto kita? Gustong gusto. Kaya siguro tayo pinagtagpo ni Lord sa tuwing may disaster na mangyayari o nangyari. Dahil ikaw ang inilaan para sa akin. Nasasabi mo lang yan dahil lasing ka eh. Dio, totoo ang mga sinasabi ko. Gustong gusto kita. Kaya seryoso ako na liligawan ka. Hindi ako nagmamadali pero mas maganda kung tayo na. Para masimulan ko nang iparamdam yung pagmamahal ko sa'yo. Kailan mo pa ako nagustuhan? Ako kasi, unang kita ko pa lang sa'yo, crush na kita. Ang gwapo mo eh. Tapos, grateful din ako. Then, I understand. Wala pa akong boyfriend dahil makikilala kita. Faye, hindi usapang lasing to ah. Gusto talaga kitang makasama habang buhay. Ayoko na maging torpe. At kahit na kumuha ko ng lakas sa alak, I know. Talagang gustong gusto kita. Walang iba. Talaga? Hindi dahil kasama mo lang ako ngayon? Kaya ganun? Hindi nga. Seryoso ako sa'yo, Faye. Then, court me muna. Para naman maranasan ko na nililigawan ako. Sure. Bakit hindi? Nagkatinginan silang dalawa at napangiti. Kinilig naman si Faye, lalo na nang hatakin ito ni Wesley at halikan sa labi ng malalim. Ginantihan iyon ng dalaga na may kaparehong intensidad. Ramdam naman ni Faye na gusto talaga ito ng binata. Kapag sinagot mo ako, mas lalo kong ipaparamdam sa'yo kung gaano kita kagusto. Baka naman kapag tayo na, saka naman ikaw yung magbago. I mean, maging malamig sa akin. Hindi ako ganun. Walang magbabago maliban sa pagmamahal ko sa'yo. Sigurado ako na habang natagal, mas lalo kitang mamahalin. Yumakap si Faye kay Wesley at mas lalo naman itong niyakap ng binata. Napangiti na lang silang dalawa kasabay ng malakas na tibok ng kanilang puso. Kinabukasan, binilahan ni Wesley si Faye ng promise ring at kwintas. Ha? Sobrang ganda!
Sigurado ka bang akin to? Oo, sa'yo yan. Promise ring. Tanda, na wala akong ibang gustong pakasalan balang araw, kundi ikaw. Kahit na bumalik ako sa serbisyo, ikaw pa rin ang magiging future wife ko. Saka, isasama kita kung gusto mo. Sasama ako. Maunawaan naman siguro nila nanay at tatay ang sitwasyon natin. Saka malapit na akong mawala sa kalendaryo. Nasa right age na ako. Hindi naman halata dahil baby face ka pa rin. Sobrang cute mo nga eh. Huwag mo akong bulahin. Sumakay sila sa mga rides sa park. Para na rin kasing syudad ang isla dahil sa maraming tao ang nakatira doon. Sobrang saya nilang dalawa habang nakasakay sa roller coaster. Hindi naman kita binubulo. Nagsasabi ako ng totoo. Kasunod noon ang pag-akyat ng fireworks sa kalangitan at ang sunod-sunod na pagtugtog ng sweet songs. Sobrang romantic ng date nilang dalawa, kaya naman hindi maiwasang kiligin ni Faye. Isang umaga, dinalhan naman ni Wesley ang dalaga ng prutas at pagkain. Sobrang dami, pero thank you. Talagang kinareer na ah. Siyempre naman, ayoko mapunta ka sa iba. Kaya isasagad ko na. Labas ka pala. Anong meron sa labas? Tignan mo. Lumabas nga si Faye. OMG! Isang van? Anong laman? Lumapit ka, Faye, para makita mo. Nakangiting sabi ni Wesley. Nanlaki naman ang mga mata ni Faye nang makita ang napakaraming tsokolate, flowers at gifts na nakalagay roon. Sobrang kinilig si Faye, lalo na nang kabigin ito ni Wesley at halikan sa labi. Thank you. Welcome. Bubusugin kita sa tamis ng pagmamahal ko. I'll make sure na hindi ka magugutom sa regalo ko. I love you. May nanalo na. Sige na nga, tayo na. I love you more. Todo effort ka na eh. Siyempre naman, ayoko nang patagalin. Gusto na kitang maging girlfriend ko. Relasyon naman kasi talaga ang pinapatagal, hindi panliligaw. Tama, future wife ko. Naman. Ang kanilang kaligayahan ay natigil kinabukasan. Nalaman ni Faye ang kanyang tunay na katauhan nang may bumisitang mayamang matanda na may kasamang maraming bodyguard. Sino po kayo? Ako si Miguel Franz. Ikaw ba si Faye? Opo. Nagulat ang dalaga nang yakapin ito ng matanda. Lalapit na sana si Wesley nang magsalita ito. Anak, ako ang iyong tunay na ama. Nawala ka sa akin at inampon na mag-asawang Rene at Danica. Hindi ko nagawang ipaglaban ang pagmamahalan namin ng iyong ina na si Lourdes noong kabataan namin. Paliwanag pa ni Don Miguel. Totoo ba ang sinasabi niyo? Bakit? Kung totoo man yan, bakit hindi niyo kami pinaglaban? Ginipit at pinahirapan ako ni Papa dahil hindi ako tumupad sa kasunduang kasal namin ni Minette. Dahil mahal na mahal ko kayo ng mama mo. Kaya lang, binlockmail ako ni Papa. Papatay nito si Lourdes kapag hindi ko pinakasalan si Minette. Kapalit ng sarili kong kaligayahan. Nagpakasal ako sa babae na hindi ko mahal. Bakit ngayon niyo lang po ako pinuntahan? Kung talagang nagsisisi kayo. Matagal ko na kayong pinapahanap. Kaya lang, hindi ko kayo makita. Katwiran ni Don Miguel. Nakaramdam naman ng lukso ng dugo si Faye sa matanda. Kaya bahagya itong nabahag at naluha. Niyakap naman ng matandang Don ang anak. Kaya naman pala, mukha kang may lahi. Nasaan ang mama ko? Patawad anak. Kung hindi namin sinabi ang tungkol doon. Nakiusap kasi sa amin ng mama mo na huwag ka na naming idamay at hayaan ka naming mamuhay ng normal. Kaya pumayag kami.
Tugon naman ni Tatay Rene. Nalimunagan naman si Faye at hindi nagalit sa mga ito. Naintindihan ko na. Salamat ng marami sa pagtanggap niyo sa akin. Sobra ko kayong pinapasalamatan dahil di niyo ko iniwan o pinabayaan. Pinalaki niyo ako ng maayos. Wala rin naman kaming naging anak, kaya naging madali sa amin ang alagaan ka. Nakangiting sabi ni Tatay Rene habang nakatingin sa dalaga. Nagpaalam si Faye ng maayos sa mga ito at sumama sa kanyang tunay na ama. Nalungkot man ang mag-asawang Rene at Danica pero napawi iyon nang mangako si Faye na bibisita sa kanilang dalawa. Bibisita ako, Tay, kahit na anong mangyari. Oo anak, palagi kang welcome rito sa bahay. Tandaan mo yan. Siyempre naman po, magulang pa rin po ang turing ko sa inyo. Yumakap ang dalaga sa mag-asawa bago umalis, sakay ng helicopter. Sumama rin si Wesley sa mga ito. Tinanong naman ng matanda ang dalaga. Sino siya, anak? Dad, si Wesley po, fiancé ko. Fiancé? Bakit? Ikakasal na kayo agad? Panguusisa ng tatay ni Faye. Opo, halos 2 taon ko na po itong kilala. Hello po. Wesley po ang pangalan ko. Handa akong pakasalan si Faye dahil wala akong balak na makipaglokohan. Mahal na mahal ko ang anak niyo. Malabo ko siyang saktan at lokohin. Nagkakilala ko kami noon sa ibang bansa at niligtas ko siya matapos pahirapan at gutumin ng among babae. Totoo bang sinasabi niya? Oo naman, Dad. Kung hindi dahil kay Wesley, baka hindi niyo na ako nakita pa. Ilang beses na rin akong niligtas ni Wesley. Maraming salamat, Tiyo. Matanong pala kita. Anong klase ng work meron ka? Interpol po. Nice. Pero sobrang delikado ng trabaho mo. Kaya mahirap kapag napadamay ang aking anak. Kung tatanungin kita ngayon, anong pipiliin mo? Career o ang anak ko? Dad, bakit ganyan ang tanong mo? Huwag niyong pressurein si Wesley. Hindi ko siya pinipressure. Bilang magulang, gusto ko lang malaman kung talagang seryoso ito sa'yo. Hindi biro ang maging Interpol. Delikado ang trabahong iyon. Baka mapahamak ka kapag naipit siya sa sitwasyong napakahirap lusutan. Paliwanag ni Don Miguel sa anak. Naunawaan naman ni Faye ang punto nito. Handa akong mag-resign bilang Interpol at masayang mamuhay kasama ni Faye. Ngayon ko lang na-realize na mas malaga sa akin kaysa ibang bagay. Thank you, babe. Sige, naniniwala at pumapayag na ako. Ikaw nang bahala sa aking anak. Makakaasa po kayo, Don Miguel. Mamahalin ko at alagaan ang inyong anak. Hindi ko siya papabayaan. Handa ako mag-resign para sa pag-ibig. Pero paano ang kinabukasan mo? No need to worry. Ako ang CEO ng aming kumpanya. Kaya wala kang dapat ikabahala. I can do my job and responsibility. Tapos, masusuportahan pa kita financially. Hindi ba parang ang selfish ko naman kapag ganon? Siyempre, that's your job. Bilang lalaki, yun ang nagtataas ng pride mo. Then, you'll quit? Dahil lang sa akin. Ano? Tamang daddy mo. It's not safe na ang asawa mo isang pulis. Every time, your life will be in grave danger. Hindi birong trabaho namin. Once na may makalaban kami, damay ka. Damay ang family. Sabagay, pero kasi... Wala nang pero. I can be the CEO of our company. Hindi ko kailangan magpilit na maging Interpol. Kung kaligtasan mo naman ang nakasalalay, ayokong mawala ka sa akin. Gusto ko rin namang talagang lumagay sa tahimik. Magkaroon ng sarili kong pamilya. Good mindset, man. Basta ikaw na ang bahala sa anak ko. Umaasa kung pipiliin mo siya higit sa iba. Ngumiti naman si Wesley at tumango.
Makakaasa kayo. Hindi ko kayo bibiguin. Sobrang mahal ko po si Faye. Hindi ko siya ipapahamak. Napangiti na lang si Faye sa sobrang kilig. Lumipas ang 1 linggo nila sa mansyon ni Don Miguel. Nagpasya si Wesley na magpunta sa police headquarters nila sa Dubai at matapang na nagpasa ng resignation letter. Ayaw pa sana siyang pakawalan ng kanilang in-charge pero nagpumilit ang binata hanggang sa pumayag ito. Thank you sa sakripisyo. It's my pleasure. I'm gonna marry you. Oo na. Salamat talaga. Huwag ka nang magpasalamat. Seryoso ako. Ikaw lang ang nais kong makasama habang buhay. Kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo. Sa sobrang kilig na nararamdaman ni Faye, mabilis nitong hinalikan sa labi si Wesley. Nagulat ang binata at kinilig kaya napangiti. Kinabig nito ang nobya at siniil ng masuyong halik. Lumalim ang kanilang halikan at ramdam ng bawat isa ang kilig. Akin ka lang ah. Walang pwedeng umagaw sa'yo sa akin. Ayokong mawala ka sa akin. Hindi ako mawawala. Sa'yo lang ako. Kahit na anong mangyari. Palagi kitang pipiliin. Napangiti sila roon. Bago umalis ang binata sa serbisyo, ay nasangkot ito sa malaking problema. Sumugod ang Italian Syndicate at nagkagulo sa police headquarters. Maraming pulis ang napahamak at binawian ng buhay. Anong gagawin natin? Huwag ka matakot. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Kahit na anong mangyari. Nakipaglaban si Wesley sa ilang naroon at mabilis na umalis kasama ng dalaga. Kaya lang, natamaan si Wesley ng ligaw na bala sa may tiyan at naging kritikal ang kanyang kondisyon. Naiyak na dinala ni Faye ang nobyo sa ospital. Huwag kang umiyak. Alam mo namang ayokong naiyak ka. Kainis kasi eh. Bakit nagkagulo pa? Kaya ko to. Huwag kang mag-alala. Sana pala hindi na kita sinama rito. Napahamak ka pa. Kung di mo ko sinama, sino magdadalo sa'yo sa ospital? Alam mo bang, mas natakot pa akong mapahamak ka kaya sa sarili ko. Sobra kitang mahal, Faye. Kaya nakahinga ako ng maluwag na ako ang tinamaan na ng bala. Imbes na ikaw. Tumigil ka nga. Nandito na tayo. Kayanin mo ah. Tumango si Wesley sa nahihirapang mukha. Ipinasok ito sa emergency room at agad dinasikaso ng mga nurse at doktor. Naging successful naman ang operasyon at nagamot ito. Pinagpahinga muna si Wesley sa VIP room at nagpunta roon si Faye. Magpahinga ka lang. Magpagaling ka ha. Lagi ka nalang natatamaan ng bala. Oo nga. Naturing ang pulis ano. Pulis patola pala. Hindi ah. Ang galing mo ngang pulis. Na-timing lang na lumalaban na ngayon ng harapan ang mga sindikato. They are brutal. Hope that we are safe now. Kailangan na nating bumalik ng Pinas para hindi na tayo maipit sa gulong to. Maigi pa nga. Nangangamba ako rito. Hindi ko na kayang tumagal. Natatakot ako sa posibleng mangyari. Hindi naman kita pababayaan. I will use my private chopper tomorrow. Kahit hindi pa ako ayos, uuwi na tayo. Wag. Gusto ko namang umalis pero ayokong i-risk ang kalusugan mo. You're hurt. But, hindi naligtas dito. Sige na nga, basta mag-ingat lang tayo. Kaka-opera pa lang sa tama ng bala sa'yo. Kaya, huwag ka mag-alala. Hinila ni Wesley si Faye at niyakap kaya napaigik ang binata dahil nasaktan. Bagya namang lumayo ang dalaga. Tinuloy ni Wesley ang plano at ligtas silang nakaalis roon pabalik ng Pilipinas. Anong nangyari sa'yo, Wesley? I got shot, Don Miguel. May ligaw na balang tumama sa akin nang magkagulo sa headquarters.
Sumugod na roon ng Italian Syndicate. Naipit lang kami sa gitna ng gulo. Luckily, nakaalis na rin kami doon. Sinasabi ko na nga ba, mabuti na lang at nag-resign ka na bago pa magkagulo at tumala ang sitwasyon. Harap-harapan na ngayong nakikipaglaban ang kalaban sa batas. Kaya nga ho, ang daming namatay na pulis. Mabuti na lang at ito lang ang natamo ko. Ano mabuti riyan? Murtikan ka na nga mag-agaw buhay, Wesley. Nakakainis ka. Shh! Tama ng pagpapanik. Andito na tayo. Safe na. Safe na ako. Ikaw hindi pa. Magpagaling ka na ha? Oo na. Araw-araw ulit inaasikaso ni Faye ang paglalanggas at paggamot nito sa sugat ni Wesley. Hinawakan naman ng binata ang kamay ng dalaga at hinatak palapit sa kanya para mahalikan sa labi. Huwag ka nang sumimangot. Ayos lang ako. Hindi ko na nga ramdam ang sakit dahil ikaw nag-aalaga sa akin. I love you. Oo na nga. Kahit na naiinis ako, I love you more. Huwag ka nang iiyak at sisimangot sa akin. Inirapan lang ni Faye ang nobyo, kaya natawa ito. Nagkwentuhan lang sila tungkol sa headquarters at maraming nalaman si Faye. Nawili namang magkwento ang binata dahil sa reaksyon ng babae. May training room kami doon for close combat at long range. Bukod pa roon, maraming batang marunong mag-taekwondo. Mas pinarami lang ang style of fighting sa amin. Wow! Astig naman! Mahirap rin talagang mag-training bago kami maging pulis. Halata naman. Saka, gano'n naman talaga eh. Matapos nilang magkwentuhan, ay hinayaan na muna ni Faye magpahinga si Wesley. Madalas nitong bisitahin at alagaan si Wesley hanggang sa gumaling ito. Nagpasya silang mag-date at magpunta sa Tagaytay. Sumakay sila sa Ferris wheel sa Sky Ranch at kumain ng bulalo sa bulaluhan. Sobrang sarap naman pala nitong bulalo rito. Kaya nga, may nakita pa akong roasted chicken at marinated pork barbecue. Sa next na yun, baka kasi ma-overfeed ka naman. Aba, hindi naman ako baby. Kaya ayos lang sa akin yun. Anong ayos dun? Baka manaba ka niyan. Ikaw rin. Bakit? Kapag ba nanaba ako, aayawan mo na ba ako? Baka naman umayaw ka na sa akin. Hindi oh. Mahal na mahal kaya kita. Gusto mo bang sumama mamaya sa office? Oo naman. Gusto kong manggulo roon para makasama rin kita. Nakangiting sabi ni Faye. Matagumpay na nakapunta roon ng dalaga at nakapanggulo. Dahil sa inis ni Wesley, kinorner nito ang nobya sa may pader at siniil ng mapang-angkin sa kamapangahas na halik. Ayaw mo mag-behave eh. Alam mo namang may ginagawang hobby mo. Napakaano mo, talaga. Ano? Wala, dyan ka na nga muna. Maglilibot muna ako sa buong company mo. Okay, huwag ka lang magpapaligaw ah. Para kang baliw riyan. Siyempre hindi. Sa'yo lang ako eh. Dapat lang, Naglakad paalis roon si Faye na may malawak ng ngiti at kinikilig na pakiramdam. Napawi lang ang kilig nito nang makasalubong ang isang sexy at napakagandang babae. Narinig naman ni Faye sa mga empleyado na kababata iyon ng kanilang CEO, kaya nagmamadaling bumalik si Faye sa office ni Wesley. Wesley, I miss you so much. Hindi mo man lang ba ako na-miss, ha? Nicole naman, ano bang ginagawa mo na naman dito? Kaya nga ba mas gusto kong pagiging pulis para hindi mo na ako ginugulo? Wesley naman, akala mo naman wala tayong pinagsamahan noong bata tayo. Come on, hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin ako kayang tignan bilang babae? Babe, sino siya? Babe? What? Sino ka naman? Her girlfriend and future wife. What? Sa itsura mong yan? Bakit? Anong problema sa itsura ko?
Higit naman akong mukhang tao kesa sa'yo. Maganda ka nga, pero daig mo pa ang clown sa dami ng lagay sa mukha mo. How dare you? Ang kapal naman ng mukha mo na sabihin ako ng ganyan. Ikaw rin. Ang kapal ng mukha mong insultuhin ako. We're different. Galit na sumugod si Nicole nang awatin at pumagit na si Wesley. Enough, Nicole. Huwag kang manggulo dito. Wesley naman! Alis na sabi! Galit na pinalabas nito ang dalaga at wala naman sa loob ni Nicole ang umalis doon. Nakita ulit sila nang magkaroon ng business party si Don Miguel. Maraming tao ang umattend, mga kilalang personalidad at negosyante. Sobrang swerte mo, Faye. Walang naging anak ang daddy mo kay Miss Minette bago ito mamatay. Solo mo lahat ng mana. Loko ka talaga. Ikaw rin naman eh. Wala kang kapatid, kaya same. Masayang nagbanding ang dalawa sa business party at pinakilala naman ni Don Miguel si Faye bilang heiress at anak. Samantala, nakaramdam ng inis si Nicole nang mapunta na naman kay Faye ang spotlight. Kaya naman, nagpasya ang dalagang ipadukot ito. Sino kayo? Ano gagawin niyo sa akin? Well, didispatch lang kita. Masyado ka ng bida-bida eh. Alam mo bang may nangyari na sa amin ni Wesley? Kaya gusto kong bawiin ito. Hindi ako naniniwala. Wala kang maluloko rito. Nagsasabi ako ng totoo. That night, we're both drunk. Kaya naman, nauwi sa mainit na pagsisiping. No! Huwag mo akong dinadaan sa kakaganyan mo. I know him. Sana kayo na ngayon kung talaga. Mas mahalaga kay Wesley ang trabaho, kaya naiwan ako sa ibang bansa. Hindi mo ba alam na live-in kami? Hindi. Huwag mo ang lasunin ng utak ko. Hindi ako maniniwala sa'yo. Paano kung sabihin kong may anak na kami? Hindi. Hindi mo ko madadala sa kakaganyan mo, Nicole. Wala pang anak si Wesley. Sinabi niya sa akin lahat. At naniwala ka naman. Kawawa ka, girl. Pinaiikot ka lang ng lalaking iyon. He's mine from the beginning. Kaya naman, huwag kang umasang seseryosohin ka niya. Wala kang alam. Nannilisik na naiiyak ang mata ni Faye habang nakatingin kay Nicole. Pinahirapan niya ang dalaga. Ninatigo ito ni Nicole hanggang sa maging duguan si Faye. Hindi niya kita bubuhayin para walang umagaw sa akin kay Wesley. Akin lang siya. Akin lang! Napasigaw naman si Faye dahil sa sakit na ginawad sa kanya ni Nicole. Saktong dating naman ni Wesley at binatumba lahat ng tauhan ni Nicole. Kasama nito ang mga pulis at taga-dinampot si Nicole. Ang lakas na naman ng loob mo na ipadukot si Faye. Wesley, sabihin mo na kay Faye ang totoo. Totoong? Anong pinagsasabi mo? Huwag kang gumawa ng kwento. Totoo bang may nangyari sa inyo ni Nicole at may anak na kayo? Anong klaseng tanong yan, babe? Sa'yo lang ako, I told you. Wala akong anak at asawa. Wala rin akong girlfriend dahil sobrang busy ako sa work. Hindi ka ba naniniwala? Hindi naman sa ganon. Kaya lang, nakakapagduda ang sinasabi ni Nicole. Nicole, ano bang ginagawa mo? Bakit mo nilalason ang isip ng babaeng pinakamamahal ko? Maniwala ka sa akin, Faye. Hindi ako gagawa ng ganon at walang nangyari sa amin. Noon pa man, assuming na yung si Nicole. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo naman. Wala akong ibang gusto kundi ikaw. I will never lie to you. Natatandaan ko pang sinabi mo noon na napakahirap makuha ng tiwala. Pero napakabilis doon mawala. Kaya kung meron, hindi ako tatanggi. Aaminin ko. Pero wala. Sabi mo yan na. Niyakap ni Wesley ang nobya at galit na sinamaan ng tingin si Nicole. Stop being crazy, Nicole. Mabulok ka na lang sa kulungan. Huwag mo na kaming guguluhin pa. No! Dinampot na ng tuluyan ng mga pulis ang babae
at dinala sa kulungan. Nakahinga naman ng maluwag si Faye. Nakaramdam naman ng inis si Wesley nang makita ang latay sa katawan ng nobya. Dang, sobrang dami. Ayos ka lang ba? Yeah, mabuti na lang at dumating ka. Kung hindi, baka hindi mo na ako naabutang buhay. Sobrang sadista niya. Kung ano-anong sinasabi sa akin. Huwag kang maniniwala sa baliw na babaeng iyon. Noon pa talaga naiwas na ako sa kanya dahil napaka-obsessed nito sa akin. She's not my type. Kaya hindi ako nagiinom kapag nandyan siya. Saka busy ako sa work. Masama sa pulis ang mag-inom. Mapapahama kami. Or worst, remove sa serbisyo. Talaga? Grabe naman pala. Kaya huwag kang maniniwala. Sa akin ka lang maniwala, Faye. I love you more than anything. Ikaw ang kayamanan ko. Wala akong ibang gustong maging asawa at kabiyak, kundi ikaw. Hindi ako makakapayag na may sumira sa ating samahan at pag-iibigan. Mas mahal kita. Ayokong mawala ka sa akin. Kaya naman hindi ako naniwala sa pinagsasabi niya. Pinili ko munang tanungin kita at linawin ang tungkol roon bago ako magpasya. Mabuti na lang. Halika nga dito. Yumakap si Wesley kay Faye at nagbigay iyon ng comfort sa dalaga. Dinala ni Wesley ang nobya sa kanyang mansyon. Ipinagpaalam naman ito si Faye kay Don Miguel. Hindi ko maatim na nilatay ka ng baliw na yon. Noon pa man, ayoko na sa presensya niya. Ang lakas kasi talaga ng sapak nun sa ulo. Kaya nga, hayaan mo na. Pagdudusahan naman niya yun sa kulungan, ang ginawa niya habang buhay. Yeah, masyado kasing baliw sa akin yun. Hindi ko naman siya gusto. Kalimutan na natin ang babaeng iyon. Lalo lang akong nayayamot. Oo, magpagaling ka na para makapag-travel tayo. Alam kong gusto mong maglibot. Talagang gusto ko yun. Pinagluto ni Wesley si Faye ng pagkain at natawa talaga ang dalaga sa lasa noon. Bakit ka natatawa? Anong pagkain to? Lugaw na nga lang, wala pang sahog. Ano ako, bata? Mag-aam? Huwag kang mang-asar. Kasalanan ko bang hindi ko alam kung paano magluto? Gusto ko lang namang bumawi sa'yo. Oo na, appreciated. Natawa lang naman ako ng kaunti. Salamat sa palugaw. Welcome. Ikaw pa. Palagi kitang ipagluluto. No, wag na. May cook naman yata dito sa mansyon mo. Kaya bakit papahirapan mo pang sarili mo? Stay here. Bakit parang tutol ka sa pagluluto ko? Ayaw mo ba ng walang preservatives? Para naman wala kang sakit na makuha. Tumigil ka. Ayoko ng matabang at walang lasa. So, ayaw mo ng luto ko? Nakakatampo naman. Hindi ah. Hindi ko lang maatim ang lasa. Sorry. Ouch naman. Huwag ka nang drama. Kiss na lang kita. Saka lumapit si Faye at hinalikan ng torrid sa labi si Wesley. Tinugunan naman iyon ng binata hanggang sa humaplos ang kamay nito sa katawan ng dalaga habang nilalaliman pa ang halikan. Marry me and make sure na wala ng ibang babaeng maghahabol sa'yo. Oh, pangako. Kaya huwag kang mag-alala at mabahala. Mananatili akong tapat. Napangiti naman si Faye roon. Sa paglipas ng mga araw, mas naging matured sila at nakapagluto na ng matinong pagkain sa mansyon. Aba, mukhang sinunod mo ang payo ko ah. Siyempre, wala naman akong ibang hangad kundi ang masatisfied ka. Kumain ka lang ng kumain. Opo, talagang kakain ako. Nagutom ako roon eh. Hindi ko pinapansin ng mga tauhan nito. Sabi ko gutom na ako eh. Napakabruha naman kasi talaga. Kainis talagang babaeng yun. Hayaan mo. Bubusugin kita ngayon. Sunod-sunod dumating ang mga putahe na uulamin nilang dalawa. Nakaalis naman na si Don Miguel dahil may inaasikaso pa rin siya.
Nakaalis naman na si Don Miguel dahil may inaasikaso pa siyang deal sa California. Kaya naman, naiwan roon ang anak na si Faye. Lumipas ang mga araw nang magpasya na si Wesley na alokin ng totoong kasal ang dalaga. Ang daming red roses ah. Mukhang may sorpresa ka na naman sa akin. Biglang bumukas, patay ang ilaw at tumutok ang spotlight kay Wesley. May hawak itong gitara habang seryosong nakatingin kay Faye. Kinikilig naman ang dalaga. Not a good singer, pero handa akong kumanta para sa'yo. Weh, ang galing mo ngang kumanta. Ngumiti lang si Wesley at nagsimulang kantahin ang Destiny dahil sa babae. Mahal na mahal niya talaga ito at pinapakita iyon ni Wesley sa harap ng mga kasambahay ng mansyon. Grabe ka na talaga. Sobrang effort mo. Nang gumaling si Wesley at inaantay si Faye dahil naisorpresahin at mag-propose ito sa nobya. Kumanta si Wesley at nagpalakpakan ang mga bisita nito. Sobrang saya ng binata nang makitang nakangiti si Faye. Faye, ayoko nang patagalin pa. Gustong-gusto ko na rin matawag kang asawa. Kaya naman, let's get married. Handa ka bang pakasalan ako? Oo naman. Wala akong ibang gusto, kundi ikaw. Talaga ha? Wala nang bawian ha? Bakit ko naman babawiin? Ang sarap mo kayang mahalin. Mas masarap kang mahalin, Faye. Pinaghahandaan ni Wesley at Faye ang kanilang nalalapit na kasal. Imbitado ang kanyang mga magulang at kamag-anak. Labis naman ang tuwa ng mga ito nang makita si Faye. Hanggang sa dumating ang araw ng kanilang kasal. Sobrang bongga naman itong kasal natin. Nakakamangha ng sobra. Siyempre, para sa'yo ang lahat ng ito. Mahal na mahal kita, Faye. Ako po si Faye ay nangangakong mamahalin at aalagaan si Wesley habang buhay. Hindi ko siya pababayaan. Gagawin ko ang lahat para magpatibay pa ang aming relasyon. Habang buhay ko siyang papagkasamahan at iintindihin sa lahat ng oras. Sisiguraduhin kong mamahalin ko siya ng tapat at walang kapantay. Ako po si Wesley. Handang pakasalan at gawing asawa si Faye. Sa hirap man o ginhawa, lungkot man o kaligayahan. Hindi ko siya pababayaan at poprotektahan ko sa lahat ng oras. Kahit hindi na ako pulis. Ay, oo na nga. Basta tandaan mo mahal na mahal kita. Naghalikan sila roon matapos i-announce ng pari na bagong kasal na sila. Labis ang saya ng dalawa at nakihalubilo lang sila saglit sa mga bisita bago nagsulo sa kwarto ni Wesley. Handa ka na ba? Handang-handa na. This time, ibibigay ko na sa'yo ang aking sarili. Aangkinin kita ng paulit-ulit. Hindi ako magsasawang iparamdam sa'yo kung gaano ako kasabik. Namumula ang mukha at punong-puno ng pagnanasa ang mga mata ni Wesley habang nakatitig kay Faye. Natanggal na nito ang suot nilang saplot at nauwi sa mainit na tagpo ang kanilang magdamag. Walang alinlangang inangkin ni Wesley ang asawa. Hindi na ako magtataka na inosente ka pa rin hanggang ngayon. Not now, dahil inangkin mo na ako. Tanggal ng kainosentehan ko. Ang sarap mong ulit-uliting angkinin habang nahaplos ang kamay mo sa alaga ko. Shh! Angkinin mo lang ako hanggang sa mabuntis ako sa anak natin. I love you. I love you more. Hinalikan ni Wesley nang masuyo ang labi ni Faye at paulit-ulit itong inangkin. Hindi tinigilan ni Wesley ang asawa at iyon ang naging simula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Makalipas ang ilang buwan, nalaman nilang buntis na si Faye. Good news! Kaya nga, kambal ang anak natin tapos boy pa. Gusto kong pangalanan sila na Wade at Jack. Kung ayos lang sa'yo.
Ayos lang sa akin. Basta, ikaw magbigay ng name. Sige, yun na lang. Para kasing pogi ko. Hindi ba mga anak? Loko. Hindi pa naman sila nakakapagsalita. Kakalabas lang nila. Sorry na. Na-excite lang. Ikaw talaga? Simula noon, sabay nilang pinalaki ang kambal ng masaya at magkasama. Bumisita naman sina Aling Danica at Tatay Rene sa kanilang mansyon saka tumulong mag-alaga kay Faye. Sa pagkakataong iyon, napagtanong